Ang aswang sa likod ng bahay. Pagkatapos ng maraming taon, bumalik si Elias sa kanilang lumang bahay sa isang tahimik na baryo. Habang naglilinis siya sa likod ng bahay, may nakita siyang babaeng nakaputi na nakatayo sa tabi ng lumang balon. Amara? Mahina niyang tawag. Lumingon ang babae at ngumiti. Siya nga ang matalik niyang kaibigan noong bata pa sila. Bumalik ka rin, sabi nito. Nag-usap silang dalawa at muling nabuhay ang kanilang masasayang alaala. Ngunit bago umalis si Amara, bigla itong nagbabala. Huwag kang lalabas mamayang hating gabi! Hindi ipinaliwanag ni Amara kung bakit. Kinagabihan, nagising si Elias dahil may tumatawag sa kanyang pangalan. Elias. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya si Amara sa bakuran. Ngunit sa liwanag ng buwan, napansin niyang mapupula ang mga mata nito. Sa isang iglap na wala ito sa dilim. Kinabukasan, hinanap agad ni Elias si Amara sa kagubatan. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya. Napaloha si Amara. Ako ang aswang na kinatatakutan ng baryo. May sumpa ang pamilya namin. Tuwing kabilugan ng buwan, nagiging halimaw ako. Tahimik na tumingin si Elias sa kanya. Bakit mo ako hinihintay? Ngumiti si Amara ng malungkot. Dahil nangako kang babalik. Pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, nagsimulang magbago si Amara. Humaba ang kanyang mga kuko at namula ang kanyang mga mata. Takbo, Elias! Sigaw niya. Ngunit lumapit si Elias at hinawakan ang kanyang kamay. Kahit ano ka pa, hindi kita iiwan. Umiyak si Amara habang pilit nilalabanan ng sumpa. Dahil sa tunay na pagmamahal at tapang ni Elias, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang anyo. Pagsikat ng araw, mahigpit silang nagyakapan sa tabi ng lumang balon. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit habang naglalakad sila pa uwi, may narinig silang mahinang tawa mula sa kagubatan. Paglingon nila, may isa pang babaeng nakaputi na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Mapupula ang mga mata nito. At doon nila naisip, hindi pala si Amara ang nag-iisang aswang sa baryo.